Super Pinas TV. Super Pinas TV. May napili na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging susunod na PNP chief. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rebulla, nagkaroon na sila ng pag-uusap ng Pangulo hinggil sa magiging kapalit ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na matatapos ang term extension sa darating na June 7. Tumangibuna si Rebulla na pangalanan ang susunod na hepe ng PNP. Pero ayon sa kanyang very qualified, dynamic at may good track record ang napiling susunod na Chief PNP. Sinabi pa ni Rebulla na naging proseso ng pagpili ay recommendatory lang sa panig ng DILG at ang final na desisyon ay nagmula mismo sa Pangulo. Matatanda ang pasok sa mga maaaring pagpilian sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nataves Jr., Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Robert Rodriguez at the Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo. Bukod sa kanila kasama din sa pinagpilian ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Nicolas Torres III. Ay nako, Diyos ko naman, wag naman sana, baka ito pa ang mapili. Alam naman natin hindi nag-iisip ang taong ito. Ito ay nagpapadikta at padalos-dalos ang kanyang mga gawain. Nako naman, wag naman po sana mga ka-super. Malaking kaguluhan ang maidudulot nito kapag ito ang pinili ng Pangulo. At NCRPO Chief Major General Anthony Amerin. Nag-usap na kami, meron na siyang napili, pero hindi na natin siya. So, nabanggit pa rin yung sila napili. Oo, nabanggit sa akin. Kanya dito. Ulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat natin siyang paliwalaan, uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno. Huwag niyong pabayaan mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala niyo pa rin ang panahon na ito at hindi na namin iboboto ang pamahalaan na nagka-counterman ng ating mandato at patuloy na nakakapuso sa ating karapatan. Ito po ang ultimate na ganti natin sa kanila. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaan mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028, maalala niyo pa rin ang panahon na ito at hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka-counterman ng ating mandato at patuloy na nakakapuso sa ating karapatan. Kalkila din ba sir yung ibabasura yung impeachment? Hindi po namin pinag-usapan yan. Hindi namin pinag-usapan yan. Iba po ang nasunado, hindi nag-usapan yan. Pwede namin ko lang. So si Senator Soton kasi ST naghingi na po ng, kumbaga kinausap na po kayo regarding sa... Yes. Lahat naman po sila. Hindi sila nakikipag-usap na rin po sila. Individually or as a group. So both sila nanghihingi ng support? Sir, paulit lang for soundbites yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Igo. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakarang 6 na taon. Ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Nadala po siya dun sa league. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap,
cannot speak in behalf sa pamilya lang. But kung meron man po, bilang may personal position, may personal thought on this. Importante rin yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo po ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin po pabalik dito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot. Mga kababayan natin yung Pilipino. Yan po ang pinaka-first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya. So kung hindi siya papauwiin, hindi na hindi sincere yung pag-ibig. Hindi ko po sasagutin yan, tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya. Pero saan yung possible na mabuo yung community, may posibilidad po ba? I cannot speak on behalf sa tingin o sa anumang panig. Ang akin lang dito bilang isang na kasama, isang naging tao rin po, naging staff po, matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Kasama ko po for the past 2 decades. Importante muna sa akin na makauwi siya dito. He is 80 years old na po. Diyan po mag-uumpisa lahat ang pagpapatawad. Alam nyo, kilala ko si Tatay Digong. Hindi siya yung taong vindictive eh. Kita nyo nung naging presidente siya. Wala naman siyang pinag-iinitan. Wala siyang inaaway. Wala siyang pinag-iinitan. In fact, nung naging presidente siya, pinagbili niya sa amin. Sabi niya, kahit talo tayo dyan sa lugar na yan. Classic example. Yun pong Panggil Bridge. Naumpisahan niya sa previous administration. Umabot sa kanyang administration. Sinabi ng then governor noon, si Governor Tan, sabi niya, sir, talo ka rito. Alam mo sinabi niya sa amin? Ay, talo ako dyan sa lugar na yan. Presidente na ako, presidente ako ng buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat tayo, pantay-pantay. Ibig sabihin, Pilipino tayo. Kaya, ganoon din po ako. Ako, nagpapasalamat rin po ako sa mga kababayan natin. Luzon, Visayas, Mindanao, panalo-panalo po. Tapos ng eleksyon, panahon na po na magtrabaho tayo at magservisyo po tayo. Inihalal po tayo dito. Inihalal tayo ng Pilipino. This is democracy. Inilig tayo ng Pilipino. Pagservisyohan natin ang ating mga kababayan. At yan, ganun po mamuno si dating Pangulong Duterte noon. Wala siya pinipili. Ano man ang iyong religion, ano man ang iyong religion, ano man ang iyong tribo, kung saan ka man nanggaling, mula Luzon, Visayas, o Mindanao, para sa kanya, Pilipino tayo. Yan po rin ang aking tinatandaan. Inuuna ko interes ng bayan at interes ko ng bawat Pilipino. Sir, ang Duterte family ba open to reconstruction? Ay, hindi ko po masagot yan. Sabi ko nga, their behalf sa pamilya. Ang akin lang is more on my personal thought or personal position po ito. Akin bilang kasama po malapit kay ating Pangulong Duterte sa loob ng 2 nila. So sir, since convention reconstruction, dapat magpawin ba? Sabi ko nga, nandiyan na yung proseso, wala namang ebidensya, hindi wala, para makapagtrabaho na po tayo. So, tingnan natin what will happen in the next few weeks. Para naman po sa akin, meron na tayo sinusunod na proseso. Eh kung legally, hindi naman po legal na itawid ito sa next Congress, dapat wala na eh. So, sundin muna natin yung legal process. So, ano yung legality ng impeachment. Once na sinabi ng Senado na itatawid dito sa next Congress, ilisan po natin, based on evidence po tayo. Wala namang ebidensya, ano naman po eh. Kaya nga impeachment court, pakinggan natin ang depensa, pakinggan po natin ang prosecution. Walang ebidensya, wala naman talaga. Hindi, ano pang itagal natin dito? Para makapagtrabaho na tayo, masasayang lang po ang ating oras. Tatagal pa dyan. Wala namang ebidensya. So it will be based on evidence po. And I'm sure, ganun rin po ang aking mga kasamahan sa Senado. Tingnan po nila kung ano yung magiging ebidensya. And of course, yung legality, kung dapat ba siyang itawid sa next Congress. Since nandiyan na po yan, mas filed already. Questions sa PhilHealth, di ba? PhilHealth questions? Yes, sir, sa PhilHealth. Bilang chairman ng Committee on Health sa Senado, kaya masamang-masama po ang loob ko sa PhilHealth during the past hearings. Dahil ang PhilHealth po, para sa health po yan, hindi naman po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron tayong masasandala. Kaya pinapirma ko po sila no budget deliberation. May mga commitment po sila na dapat nilang tuparin this year.
tinanggal na nila yung single period of confinement policy, tinanggal na nila yung 45 days maximum yung coverage nila, at nag-introduce sila ng emergency packages in lieu of the 24-hour limit policy nila na kailangan magpa-admit ng 24 hours. So gagawin nila, nag-introduce sila ng mga emergency packages. But aside from your commitments, pakiusap ko na po sa PhilHealth, marami pong Pilipino ang hindi alam na miyembro po sila ng PhilHealth. Kahit magtanong kayo rito, there are 115 million Filipinos. Ang nagpaparehistro pa lang po ng konsulta program is 27.8 million. That is less than 1/4 pa po ang nagpaparehistro ng konsulta. Alam niyo ba sa konsulta program? Yan po yung importante, papacheck up, early detection. At aside from that, mayroon pang 5 million Filipinos na unregistered. Importante rito yung ID. Kahit mura lang po, hindi kailangan mahal yung ID. Na meron pong maipapakita ang ating mga kababayan kung nagkakasakit. Ipapakita nila sa ospital para hindi sila matakot na magpa-hospital. Meron pong buntis sa Cavite, meron pong buntis sa Cebu na hindi nagpa-admit, namatay po yung mag-ina dahil takot pong magpa-hospital. Dahil hindi nga nila alam na miyembro po sila ng PhilHealth at pwede silang tulungan sa kanilang pagpapa-hospital. So importante rito, meron tayong pruweba, proof na ipapakita sa ospital at alam nila na miyembro sila at may peace of mind sila na tatanggapin sila sa ospital dahil miyembro po sila ng PhilHealth. Napakahalaga po nitong ID. Kaya nakikiusap po ako sa commitment ng PhilHealth na maglalagay po kayo, bibigay po kayo ng ID sa mga miyembro. Hindi kailangan mahal. Any proof lang ipapakita sa ospital o sa mga clinic na miyembro po sila ng PhilHealth, ang Pilipino. Dan tandaan natin, under Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. Sir, ano nga pala nangyari? Doon di ba sabi Tatay Digong before, hindi na kailangan ng ID, tapos basta Pinoy ka, Pilipino ka naman automatic ka nang tutulungan ng PhilHealth. Information campaign. Oh, totoo naman po yun, lahat tayo, ikaw, lahat kayo, membro tayo ng PhilHealth. Pero meron pa rin po hindi nakaparehistro sa konsulta program. Yung konsulta program, tinaasa na po from 500 to 1,007. Pag nagpapakonsulta ka, check up ka, yun ay i-cover ng PhilHealth, 1,700. Pero hindi alam ng mga Pilipino saan magpapakonsulta. Importante yung ID, pakita mo. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi alam kung saan sila pupunta sa pagpapagamot. Pero pag nakita nila ID, kampante sila, may peace of mind sila, at hindi sila takot magpa-hospital kasi alam nila, natutulungan sila. At karapatan po na Pilipino under Universal Healthcare Law. Pero siguro ako, kahapon na lang yung ano, kasi sinabi rin ni President Marcos recently na stop niya yung politika, parang pareho yung sinasabi niyo. Supportado niyo yung statement ni President Marcos regarding that, sir? Ako naman po, matagal ko na sinasabi, bago pa po sinabi ni President Marcos yun. Ako naman po, gusto ko unahin muna natin yung serbisyo. Lalong-lalo na po yung tulong ng gobyerno. Matagal ko na sinasabi, ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At hindi po dapat ito haluan ng politika. Unahin muna natin ang pagsiservisyo. Inihalal tayo ng taong bayan. Ibalik kagad sa mga kababayan natin ang maayos na serbisyo ng gobyerno. Tulungan natin yung mga mahirap. Tagal na yun. Unang-una pa po. Ako nga, after my proclamation 2019, pumunta kagad ako sa nasunugan, tumulong. Noong Sabado, after my proclamation, pumunta kagad ako sa nasunugan. Kahit hindi pa nag-umpisa sa aking pangalawang termino, inuna ko po ang pagtulong sa mga mahirap. At makatulong at makapag-iwan ng konting kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nawawala po ang aking pagod. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipinas. Sir, thank you guys. Thank you, Sir.